Good evening everyone, especially to our teacher Brother Rodel. This evening we're going to talk about 5 verses in the Bible. So this is the verses what I gathered. So we will talk about an encouragement for the young people like us. The title of the subject we're going to discuss in this evening, Youth as an Eagle. So, paano nga ba o bakit nga ba tayo inihalintulad sa isang agila? Mga kapatid. Kasi, ang agila, kung alamin natin, ang agila ay isang tinatawag siyang hari ng himpapawid. Hari ng himpapawid ang agila. Siya yung nangunguna o siya yung pinaka hari ng mga ibon. Dahil sa kanyang kakayahan na walang kapantay. So, ganyan tayo inahalintulad ng Panginoon. Sa ating K-text, dito sa Isaiah 40 verse 30. Anong sabi ito? Even the youth shall fall or shall faint. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Sa Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. So, ganun pala mga kapatid. Sabi dito sa Isaiah 40 verse 31 na kahit na daw ang mga kabataan ay dumating man ang panahon na tayo ay manlupaypay, manghihina. Kapag sa kabataan kadalasan pag na broken, manghihina. Yung iba talaga ay madispelo na o mawawala sa pananampalataya. Ngunit kapag tunay pala ang kabataan na nagmamahal sa Panginoon o naghihintay sa Panginoon, according to Isaiah 40 verse 31, sila ay katulad ng isang agila na mag-renew ng kanilang lakas, at hindi sila lilipad sila na hindi na mapapagod, tatakbo na hindi na mapapagod, hindi na manghihina. So ganun pala ang tunay na naghihintay sa Panginoon ng mga kabataan. Now ngayon, yun yung unang verse natin, Isaiah 40 verse 31 at saka Isaiah 40 verse 30. Sa dalawang verse na yun nating tinalakay patungkol sa isang kabataan na kung saan siya ay nanghina sa pananampalataya, ngunit dahil siya ay tunay na naghihintay sa Panginoon, binago niya ang kanyang lakas at siya ay muling nagbalik sa Panginoon na katulad ng isang agila na nagbagong anyo, nagtransform. So paano natin nasabi sa tunay na buhay, ano ba ang agila? So ang agila ay nabubuhay ng 70 years. Yung first 40 years niya mula sa kanyang mula pa sa itlog hanggang sa naging ibon, 40 years na kanyang pamumuhay, ang agila po ay masyado nang malago ang kanyang balahibo. Ang kanyang kuko masyado nang mahaba, mataas, at pati yung kanyang tuka. Kaya nahirapan na siya kumilos. Ngunit ang mga agila ay may espesyal na katangian. Sila ay pumupunta sa isang lugar na kung saan doon sila gumagawa ng process of transformation. Kanilang dinadaanan ang mga mahirap na pagsubok. Kailangan lang ikiskis sa bato ang kanilang tuka, kanilang kuko, pati ang kanilang mga balahibo. Magkasugat-sugat sila upang ito ay matanggal, at maghihintay sila ng ilang buwan upang tumubo ulit. Magkaroon sila ng bagong balahibo, bagong kuko, bagong tuka, at katulad na sila ng isang agila na bagong agila, malakas, hindi na mahina, hindi na napapagod ng mabilis. Ganun pala ang agila. Tsaka mula nung kanilang transformation,
sila ay mabubuhay ng 30 years. So, ayun. Kaya ang bilang lahat ay 70 years, no? Na mabubuhay ang isang agila. So, ngayon naintindihan na natin kung bakit ang kabataan ay mahilan tulad sa isang agila, no? Na magbabago ng kanyang lakas mula sa kanyang pagkalugmok, no? Panghihina, siya ay magiging malakas at hindi na napapagod. So, dahil ano ba ang kalagayan ng mga kabataan? No? Likas sa ating mga kabataan na naghahanap tayo ng kasiyahan, no? Mali ba ang maging masaya, mga kapatid, no? So, lalo na sa kabataan. Anong sabi sa Ecclesiastes 11 verse 9? Rejoice, O young man, in the youth, and let thine heart cheer thee in the days of the youth, and walk in thy ways of thine heart, and in thine sight of in thine eyes. But know thou, for all these things God will bring into judgment. So, anong sabi ng Panginoon? Magsaya ka, rejoice. No? Kung ano ang nasa puso mo, gawin mo. No? Sa iyong kabataan, kung ano ang iyong mga pananaw, paningin mo sa iyong mga mata. Hindi ka pinipigilan ng Panginoon. Ngunit, pakatandaan mo ito sa huling talata, no? Sa huli ng isang paragraph, na dahil sa lahat ng bagay na ito, ikaw ay dadalhin sa hukuman. So, lahat pala ay hindi pala tayo pinipigilan ng Panginoon na gumawa kung ano man ang ating ikaliligaya. Ngunit, binabigyan tayo ng babala na kung saan lahat ng ating mga ginawa ay dadalhin sa paghukom. So, kapag sa kabataan ay likas na maghanap ng kaligayahan, pwede mong gawin. Ngunit, pakaisipin mo na ang lahat ng iyong ginagawa ay dadalhin sa hukuman. No? So, dahil kailan ba magiging magsaya ang kabataan, no? Dahil sa kabataan, sa youth, no? Alangan naman sa pagmatanda ka na magiging hindi ka na magiging masaya kapag matanda ka na dahil hindi mo na magagawa ang ibang mga gawain. Kaya yung kabataan, likas sa kanila dahil malakas pa, no? Active pa yung mga kasukasuhan, hindi pa masakit, no? Yung mata, maayos pa. Kahit na magpuyat, malakas pa rin pag umaga. So, ganun ang kabataan. Kaya, gustong magsaya, no? Kaso lang, pwede tayo magsaya na naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, anong sabi sa Ecclesiastes 12 verse 1? Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So, kaya na tayo sa ating panahon ng kabataan ay, no? Alalahanin natin ang ating tagapaglikha, ang Panginoon. Dahil sa ating kabataan, busy tayo, no? Marami tayong, yung iba may career, yung iba tambay, pero marami ding pinagkakabalahan na kung saan mga trip-trip o anong ginagawa sa buhay, hindi na naalala ang Panginoon, no? Habang kabataan pa, dapat alalahanin natin ang Panginoon kasi kadalasan sa mga tao, inaalala nila ang Panginoon pag nagkasakit na, pag matanda na, wala nang ikilos para itulong sa gawain. So sa atin na kabataan pa, malakas pa, no? Sabi dito, remember now thy Creator, no? While the evil days come not, no? Habang hindi pa dumating yung mga araw na hindi tayo masaya o mga evil days, no? Masasamang araw sa atin. Tapos, yun na nga ang sabi sa Isaiah 40 verse 31 na tayo na tunay na naghihintay sa Panginoon ay magiging bago. Katulad ng isang agila, no? Magkaroon ng bagong lakas, hindi na mapapagod. So, ano pala ang paraan para tayo ay maging katulad ng isang agila? No? Ito sa huling versikulo na babasahin ko sa Psalms 103 verse 5. Who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagle. Ganun pala tayo maging matransform or ma-renew katulad ng isang agila. Anong gagawin doon? Satisfy their mouth with good things. Ano ba yung good things? Saan ba natin matagpuan? Sa mga website?
Sa Facebook? Hindi. Sa salita ng Panginoon na nasa Biblia. Ito yung tinutukoy dito na isatisfy natin sa ating mga bibig with good things, no? Para tayo ay marinyo katulad ng isang agila. Nawa po ang 5 bersikulo na ating tinalakay, no? Unang bersikulo sa Isaiah 40 verse 31 at sa Isaiah 40 verse 30, Ecclesiastes 11 verse 9 at Ecclesiastes 12 verse 1 at saka Psalms 103 verse 5. So yun po ang 5 bersikulo na ating tinalakay patungkol sa isang kabataan na hinalintulad sa isang agila. At magandang gabi. Ito lang ang ating video. Thank you for listening.